Hi guys! Welcome back to our channel, and this episode ay magmumukbang tayo habang nagkukwento ng nakatakot. And it is about kung open ba and totoo ba yung mga taong open ng third eye. Pero bagong lahat, kumilig sa mga kwentong horror, mystery, and urban legend na i-deliver in a story format. Sa tamang channel ka, kaya huwag mo kalimutan mag-like, subscribe sa ating channel para updated ka sa lahat ng bago nating episodes. Kaya kung mahilig sa mga kwentong nakatakot, tara, sabay-sabay tayong matakot. So kakain na ako guys. Gutom na gutom talaga ako. Wait lang. Pero yung kwentuhan natin ngayon is about sa mga taong open yung third eye. Nakakatawa lang kasi yung binigay sa akin na spoon, sobrang liit. Alam mo yung pang Sunday. Kumakain ako ng alaking. Kasi paborito ko to sa McDo. Habang gutom ako, may dalawa pa akong silver and drinks. It's around 1 AM na yata ayun. And ayun, kain na tayo konti, tapos kukwento ako sa inyo. So kayo, we know na most of us, no, or some doesn't believe na may taong open ng third eye, and some na really believe, no, na open yung may mga taong open talaga yung third eye, na nakakita sila ng mga nilalangin, mga bagay na hindi natin nakikita sa normal na mga mata natin. Yun nga, ako hindi talaga fully open yung akin, no? Pero may mga times talaga na nakakita ako, pero hindi lagi. Most of the time it's like nararamdaman lang. And I've met a kid na open talagang third eye niya. And I think I talked about it sa mga previous episodes natin, no, a while back. So we've been vlogging for like almost for 2 months now. And thank you sa mga na-subscribe sa akin. 100 subs na tayo in just a span of 2 months. Yung sa mga solid nating supporters dyan na laging nanonood, mga silent lang, no, kahit hindi sila nagko-comment pero nag-like sila sa ating videos. Thank you talaga sa inyo. Yun. Yun nga. Yun sa nabatang na-meet ko, no, anak siya ng kaibigan namin, which is yung family ko sa amin, no. Open ka third eye niya kasi noon yung time na parang nasa CR yata kami noon, parang pinaliguan nila yung anak namin na sister ng panganay, baby pa siyang time na yun, and sabi niya na parang may barong bata daw sa CR. Nung time na yun, walang tao dun sa CR na yun nila, sa CR nila walang tao, off yung ilaw, off yung gripo, then madilim. Pero hindi pa yung gabi, hapon pa lang, yung mga around 3 PM pa lang siguro. And sabi niya, kuya, may dalawang bata sa CR. And nagulat ako nung biglang nag-on yung gripo, tapos nag-on yung ilaw, tapos nag-off ulit, tapos nag-off rin yung gripo. Nagulat ako dun eh. Then after nun, I 100% believe na ang mga tao talaga open ng third eye. So ngayon, pag-uusapan natin yung nakasama or yung kaibigan ng best friend ko na Amerikano siya. At first, hindi siya naniniwala na sa mga multo-multo na yan. Never. And kasi nung sa US wala naman daw siya nakikita na kaya to, pero nagbago yung lahat nung pumunta siya sa Pilipinas. Sabi niya nga, nung time na to, nagsama sila ng best friend ko, and parang may kailangan siyang meds every time na pag matutulog na, para makatulog kita siya mahimbing, kailangan niya yun. So nung time na to na nagsama sila, parang nakita na sila, then nagkasama siya sa isang apartment, naubos na yung meds niya, so parang nagkwentuhan sila nga antukin. And nung mga time na yun, bigla lang pumasok sa topic ng yung Amerikano na to. Sabi niya sa best friend ko na, naniniwala ka ba sa multo? Sabi ng best friend ko, oo naman, kasi may experience siya na ganito, ganyan. Sabi niya sa best friend ko, ako nung una hindi. So yung setup ng apartment nila, parang sa third floor yung apartment, pero parang sa loob ng apartment na yun, parang may second floor pa sila. So nasa taas yung room nila. Parang sa room na to, tapos nakita yung hagdan, tapos parang
Dito ang door. Wait, no. Yan, nagulat na ako. Dito ang door sa kabila. Tapos meron din door dito. So, dalawang room yung magkaharap. Tapos sa gitna yung hagdan. So, nung time na yun, kung ito sasabi niya, alam mo ba na may bata na nagpapakita sa akin gabi-gabi pagtapak ng mga 10 PM na umuupo lang siya sa may hagdan. And nung time na nagkukanto sila, late na, and sabi niya, andun yung bata ngayon. Sabi niya sa kan, huwag mo tignan niya, sila lapit yan pag tinignan mo. Parang nung time na yun, matutulog na sila nang decide na matulog, and sinabi niya yun. Pero laking gulat nung Amerikanong to na nung time na hindi siya tumingin sa bata, lumamit to sa paanan niya banda. So parang bunker same dito, double deck, tapos lumapit yung bata doon. Nagulat siya, malaking bata pala yun. Parang biglang lumaki yung bata nung lumapit. Hindi siya pala maliit na bata. So nakakilabot nung sinabi nun ng Amerikano, parang pumikit lang ng best friend ko. Tago lang siya sa kumot niya. Hindi siya kumibo. Anyway, noong mga time na yun, hindi lang yung mga experience nila. Marami siya nakikita kakaiba daw. Minsan nakakita yan siya ng mga kalesa. Based sa mga kwento niya, sa isang apartment na luma na, parang nakarinig siya ng parang kalesa na tumatakbo sa loob ng apartment. Imagine mo kalesa tumatakbo sa loob ng apartment. Minsan mga kadena na parang tao doon humihila ng kadena na parang sobrang bigat. Pero siya nakikita niya, pero yung mga kasama niya naririnig lang. So, pero meron din one time nung magkasama sila ng best friend, umuwi na sila, gabi na, late na yan, parang galing siya sa labas, then umuwi siya sa bahay. Chinek niya muna yung sa may taas, sa may sa kwarto nila, sa stairs, kung may andun yung bata. Nung pag-check niya, wala naman daw, so parang kumain yata muna sila din. Nung time na nag-check siya ulit, nagulat siya, no? Yung batang babae may kasama ng 3 pang nilalang na hindi niya ma-explain ko, pero sobrang bigat doon ng pakiramdam niya, nakita niya yun. And takot niya, parang hindi yata sila tumuloy doon, parang pumunta siya sa ibang apartment ng mga kaibigan niya para doon matulog. Hindi ko na alam yung details, pero base sa mga kwento niya, no? Yun yung nangyari. And sabi nila baka cursed daw yung apartment nila or may something na nangyari kaya ganun. Parang nag-aabang doon sa kanila yung apat na nakita niya sa taas. Kaya nakakita nito, dito makita ng best friend ko, ha. So, sobrang open ng third eye niya. Yung na sometimes you see a glimpse ng mga ganun, ng mga spirits. Sometimes when siguro pag yung may mga lugar talaga na gano'n na nakita ang spirit. Example tayo sa loved ones natin bagong namatay, paparamdam sila whether sa amoy or magpaparinig sila ng something na familiar sa atin, pero usually amoy, di ba? Kasi ako nung namatay yung lolo ko, yung amoy niya yung naamoy ko, or yung asawa ko nung namatay yung papa niya, parang naamoy niya, parang amoy daw ng alcohol ng hospital, alcohol niyan. So, siya iba talaga, nakikita niya talaga. And ang nakakatakot dun, parang aware daw yung mga nakikita niya. Parang aware sila na nakikita sila. So, sobrang creepy, di ba? Imagine mo yun. Na, alam nila, pero parang magpapasay mali sila ng siya. So, one time daw, nagbakasyon sa dito sa Pilipinas. Umuwi sila sa ancestral home ng asawa niya. So, Pinay yung asawa niya. And ang mga time na to ay sobrang tanda na daw ng ancestral home ng wife niya. Parang nasa around 1800s so doon nung pinatayo yun. Hindi daw siya makastay doon ng sobrang tagal. So, sobrang bigat doon ang pakiramdam niya. Siguro daw lampas 20 yung spirits na nakita niya doon. Anong elemento ba nakita niya? Pagpasok niya sa CR, may dalawang lalaki doon na nakatalikod doon sa CR. Nagulat daw siya. Pero niya pinahalata na nakikita niya. So, nung biniro daw siya ng best friend ko na gumawa siya ng vlog about doon, sabi niya, that's not a good idea. Kasi baka nga napansin niya, buti na lang, no? Kahit nakikita na sila, or kahit aware yung mga nilalang na nakikita niya, hindi siya basta-basta nilalapitan. Di lagi. Kasi mayroon sa atin, no, na lapitin talaga. Tulad ng tita ko, lapitin siya. Mostly sa family natin, kahit mama ko may mga experience na gano'n. And to think, gusto ko i-connect yung experience yung apat na nilalang na nagpakita sa kanya doon sa apartment. Natakot talaga siya.
yung wife ko, before pa may mag-asawa, sensitive yun siya sa mga dreams. And sometimes, di ba, we know that sometimes spirits can visit dreams natin, and lalo na yung mga loved ones natin na pumanaw na they can sometimes communicate through dreams. Di ba? And ito, mga time na to, ay natutulog daw siya nun sa old na bahay nila, which is nung girlfriend ko pa lang siya nun, tagal na panahon na. Parang sa gitna ng panaginip niya, parang may isang lalaki doon, may apat na tao o nilalang ano ba yan, tumatawag sa kanya. Hindi niya daw masyado makita yung mukha sa dream. Hindi niya masyado makita yung mukha ng mga taong to, pero parang makita niya na tao naman yung mukha, pero parang madilim yung mukha, parang may shadow daw, ganun na maintindihan. Pagkababa niya daw parang sa kwarto niya, parang hinila na siya nung apat, tapos sinahawa ka na, sama ka na sa amin, tapos pinipilit daw siya sumama sa kanila. Tapos panaginip na. And that can be just a dream, diba? Some can debunk it na sabi nila dream lang to, or it could be na ito yung astral form niya. Pero yun nga, nangyari ito, buti na lang parang nalusing siya and nakaiwas siya. So years passed, nag-asawa na kami. We moved in sa pinaka first apartment na nirentahan namin o bahay, and binabless namin yung bahay. And out of nowhere daw, out of the blue, napanaginip niya ulit yung mga nilalang na to. Yung gusto kumuha sa kanya, apat rin sila. Then ang weird dito na hindi sila makapasok sa bahay. Nung nasa sa may gate, pati tawag nila asawa ko, pero sabi ng asawa ko, hindi ako sasama sa inyo, parang ginaganon niya. And it's I think it's scary in some point na yung mga ganong nilalang nung na-atake siya sa panaginip mo. And most of the time, all of us experience sleep paralysis. And I think there's a connection to that. I cannot prove it 100%, pero I believe na nangyayari yun. And me, most of the time, pag alam ko na nag-sleep paralysis ako, ay grabe, sobrang dami ko nakikita. And parang nagigising ka sa gitna, parang REM sleep, parang nagigising sa gitna ng panaginip mo. Yan, parang humihiwalay yung kaluluwa mo sa katawan mo. Na-experience ko yung madalas dati. Ngayon, lesser naman na siya. Kasi siguro kasi umaga ako natutulog. Kasi panggabi yung trabaho ko. Anyway, yun nga. Kayo, what do you think of this? Yung mga third eye, open ng third eye, yung mga sleep paralysis, do they have connections sa mga spirits na nakikita natin dito? Yung mga figure na nagbabakita sa gitna ng panaginip natin, no? Sometimes creepy, sometimes maganda, no? Minsan sometimes parang wala natin panaginip. Basta ako couldn't explain everything, pero yung mga open ng third eye, they really exist. And could be a joke, but naka-experience ako, nakakita na ako na maraming beses, and nakarinig na naman maraming beses na ano-ano. They really exist. If you don't believe me, try to be with someone na open, and you will see the difference. It will give you the chills. So, pasarap ko lang yung kain ko. Kasi siguro hindi ko na ito uubusin. Medyo nabusog ako. Pero, yun, ako, yung experience ko, hindi naman siya parang madalas. Most of the time, glimpse lang, parang dumadaan mabilis, or minsan nagpapakita ng mata. It depends. And yung pinaka-worst ko talaga is like, nagmumotor ako, tapos dito sa bunk bed before, dito sa bahay na to, pero bago tong apartment nito, so wala na yun ngayon. And tapos yung saan pa ba? Sa bahay namin nung maliit pa ako. So imagine mo yun, no? And I didn't expect na all through my life nagiging sensitive ako sa mga ganitong bagay. Pero hindi ko na siya ini-entertain talaga. And sometimes it could be scary. Pero most of the time, no, it's really good to experience yung mga
pag makita mo yung parang mga loved ones mo, tulad ng ate, parang kapatid ko yata yung nakita niya yung lolo namin. Ako, na-close ako sa tito ko. Parang nung namatay siya, nung una hindi ko tanggap yung pagkamatay niya, tapos kasi sobrang close kami, tapos yung parang kinonfirm niya sa akin na okay na siya. So parang yung masaya na lang din ako kahit papaano. Kasi parang sobrang close namin, parang siya yung naging kasama ko lagi nung maliit ako. Yun, marami pa ako drinks. Anyway, siguro ang gagawin natin ito paminsan-minsan, no? First time ko magmukbang. Hindi ako ganun katakaw. Kasi ayaw ko tumaba ng sobra kasi mataba na ako. Parang 76 kilos yata ako eh. Sobrang bigat ko. Anyway, if you have stories that you want to share and you want to hear it in my future episodes, email me or message me sa page ko sa Facebook, which is edbeast. Same lang yung pangalan ko dito sa channel ko, and we'll set a date for that, no? Kasi yung mga friends talaga ako na nagsasend, or mga minsan mga kakilala ko nagsasend sila ng experiences nila, and yun yung mga pinipicture ko sa mga future episodes ko. And if you want to be a part of that, just send me a message. Tapos sige, so there's a lot, no? Next time makakain tayo ulit and mag-story tayo mga ganito, I'll make sure I will prepare parang mga campfire stories. I will also tackle crime mysteries sa future natin. So para hindi lang isa yung pinagkakantuan natin, hindi puro multo. So I think hanggang dito lang tayo. Before I end, please help me reach my goal this year to reach 1K subs, and support me every episode that I upload. Dito na tayo hanggang sa susunod.